Okay, so good day, class. BSHM 1A, BSHM 1B, and BSCS. So, for today, ano ba ang lesson natin? So, ang lesson natin is about the act. So, share ko lang sa inyo yung screen ko, ha. So, yan. The act. So, karugtong lang din siya nung lesson natin nung nakaraan. So, yan. Binigyan ko kayo ng assignment. Sabi dito, pretend that you are walking in the street. You see this old woman begging for food and money. How are you going to respond? Are you going to give her money or food? Why or why not? So, nabasa ko naman yung inyong mga comment dun sa FB group natin. So, yung iba, magbibigay talaga ng food, 'di ba? Kasi nga nakakaawa naman yung matanda. Yung iba, hindi magbibigay ng pera kasi nga possible na makuha lang daw sa kanya ng tao yung perang ibibigay nyo, 'di ba? So, yung iba, food lang ang ibibigay. Pero marami pa rin sumagot na after nila magbigay ng food ay magbibigay pa rin sila ng money. So, dinefend din naman nila yung sagot, dinefend nyo yung mga sagot nyo. And nakita ko naman sa mga sagot nyo na naaawa kayo, nakita ko naman sa mga sagot nyo na nagkakaroon kayo ng, kumbaga, uh, nilalagay nyo yung sarili nyo dun sa sitwasyon ng pulube. Lalo pat matanda siya, so naaawa kayo. Kaya kalimitan ang sagot nyo ay magbibigay kayo lagi, So far, wala pa naman ako nakikitang sumagot na, "Ma'am, wala po, or hindi po ako magbibigay." So, lahat halos na nakita ko ay magbibigay sila, di ba? So, related din pa rin diyan yung topic natin, okay? So, ayan. Yan. Alam mo ba na hindi dapat magbigay ng limos or bigyang limos ang mga pamilya o batang namamalimos sa kalsada, sa loob ng mga establishmento at loob ng mga sasakyan? Ito ay may labag ito ay labag sa batas at may karampatang parusa. So, bakit kaya ganun, ma'am? Akala ko po kasi okay lang naman yun, ma'am. May nakatulong naman po ako eh. Ma'am, para din naman po sa kanila yun, nakakaawa eh. So, ayan, ayon sa Presidential Decree number 1563 or yung Anti-Mendicancy Law, ang pagbibigay daw kasi ng limos ay hindi isang paraan ng pagtulong. Bagkus ito ay nakadaragdag sa kaso ng mga aksidente at kriminalidad, lalong-lalo na sa mga bata. Kasi nga, possible, di ba, na sa pagtulong natin, hindi naman palaging nakakatulong yung ginagawa natin. Siguro sa iba nakakatulong talaga yun, pero hindi sa lahat ng oras ay nakakatulong yung binibigay nating tulong sa kanila. Kasi yung iba, ano ba ang nangyayari? Yung iba ay uh, nakukonsinte lang sila na wag magtrabaho. Yung iba naman nakukonsinte sila na wag na lang mag-aral. Wait lang ha. So yan. Ang pagbibigay ng limos sa mga bata ay nakakasama. Nabubuo sa kanilang kaisipan na hindi na kailangan mag-aral at magtrabaho upang kumita, hanggang sa ito ay tuluyan ng maging kultura. Yun naman, di ba? Palaging pagbibigay ng limos. Siyempre, makukondisyon na yung utak ng bata na, okay pala to eh, kumikita pala ako ng malaki dito. So, kahit hindi ako mag-aral, kumikita pa rin ako. So, kung titingnan natin, oo nga 'no, may point nga, 'di ba? May point naman. So, kasi, meron din ako nakitang post sa Facebook. So, ayan. Sabi sa headline, ayan, "Ayos 'to, Batang namamalimos sa jeep, nakakalikom daw ng 1,000 pesos araw-araw." Oh, 'di ba? So, ngayon,
Imagine niyo ha, yung mga nagtatrabaho sa office, yung ibang nagtatrabaho sa factory, yung ibang mga ah, kasamahan natin or yung mga kababayan natin na nagtatrabaho dito sa Pilipinas, hindi naman sila halos lahat nakaka 1,000 pesos kada araw, 'di ba? Yung sweldo nila. Depende na lang siguro kung talagang mag-o-OT sila, magre-render talaga sila ng time hanggang gabi para magtrabaho, 'di ba? Pero itong batang namamalimos sa jeep, daig pa yung mga yung mga college graduate, 'di ba? Na kumikita siya ng 1,000 kada araw. So, imagine niyo yung batang iyon sa murang edad niya, 'di ba, sa murang isip niya, ano yung puwedeng mabuo sa kanyang, kaisipan, ano yung puwede niyang maging, opinyon, okey lang 'yan, hindi na ako mag-aaral. Same lang din naman ang kahihinatnan, eh. So, sa gano'ng paraan, nakokonsinti ba natin ang mga bata? Siguro ano, pero don't get me wrong, hindi naman lahat 'no, kasi may iba naman talagang, ginagamit yung pera para pang-aral nila 'no. Yun nga lang, ang lahat ng sobra ay hindi maganda. So ayan, pero kasi may iba kasing tao na, kahit na may mga batas na bawal magbigay, na nakukonsinti natin kasi sa pagbibigay, 'di ba? May iba kasi nangangatwiran na May iba kasi nangangatwiran na hindi yun yung, ah, hindi yun yung kanilang katwiran sa buhay or hindi talaga yun yung, paniniwala nila. So, ayan. So, for those people na, naniniwala sa word of God, though, almost lahat naman siguro ng Pilipino ano, ay naniniwala, though hindi lahat. Sabi dito, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, hindi ka nagbibigay para i-please ang tao. Baka may mga ganong tao na hindi nila kayang tanggapin yung ganong klase ng batas, yung pagbabawal ng pagbibigay. Kasi nga, sa sarili nila, meron silang kumbaga tinalaga na nila sa kanilang sarili na magbibigay sila with a cheerful heart, 'di ba? Ito pa ang sabi, "Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters." So, ginagawa nila ito para sa kanilang ah, sa kanilang pinaniniwalaan, depende sa kanilang beliefs, 'di ba? Ah, para sa mga naniniwala siyempre sa Bible, naniniwala sila na magbibigay sila ng bukal sa kanilang puso na parang sa Diyos nila ito ginagawa, 'di ba? May mga kasabihan pa nga 'di ba na, it is better to give than to receive, 'di ba? So yun yung mga, yun naman yung kanilang dun nila nakikita or yun yung pinaka-perspective nila sa kanilang pagbibigay. Next. So yan, ang ating lesson is about feelings and moral decision making. So, ang feelings as instinctive response to moral dilemmas. Paano ba kapag sinabing instinctive? Pag sinabing instinctive, ito yung nagiging automatic na response natin sa pagdedesisyon natin. So, kung maaalala nyo, ano ba yung moral dilemmas? Diba? Ito yung kailangan mong mamili sa uh, dalawang mahalagang bagay or may kailangan kang pagpilian na talaga namang ang hirap pagdesisyonan. So, ang feelings daw ay nagiging automatic response natin sa ating pagdedesisyon. Yan. Some ethicists believe that ethics is also a matter of emotion. Yun nga, di ba? Hindi pa laging magja-judge tayo according sa kung ano lang yung tingin natin ay tama. Minsan kasi, ultimo yung feelings natin or yung emotions natin, makakatulong yun sa ating pagdedesisyon. So, paano kaya? So, malalaman natin. Ayan. Feelings are seen as also necessary in ethical judgment. Bakit naman, ma'am? Paano po kung masyado ka lang emotional na tao? Paano po kaya yun?
Kasi kino-consider nila na yung feelings ng tao or yung instinctive response natin ay trained. Kumbaga, nagkakaroon na tayo ng innate na kakayanan na mag-judge depende sa feelings natin. So, hindi siya gano'n kadali ipaliwanag kasi halimbawa, 'di ba may mga salitang gut feel na hindi mo siya gano'n mapaliwanag eh. Kumbaga, ah, 'di ba may ibang feeling din yung nanay, 'di ba, na hindi rin nila mapaliwanag. Pero sila mismo alam nila, 'di ba sa'tin parang malakas yung kutob, ganyan. Though hindi siya kayang tanggapin ng siyensya, pero, kino-consider pa rin ng ethicist na mahalaga yung ating feelings and emotions sa ethical judgment. Okay, next. O ayan, tanong ko sa inyo, ang reasoning ba or yung reason and emotion ba ay magkasalungat? Kalimitan kasi nasasabi natin na magkasalungat siya, 'di ba? Kasi ma'am, iba po kasi yung sinisigaw ng puso or iba po kasi yung sa utak, iba po yung puso, iba po yun. So, kung sumagot kayo ng yes, ma'am, opposite po siya. Sasabi ko lang ay hindi siya totally opposite. Bakit siya hindi totally opposite? Kasi, kapag gumagawa ka ng isang desisyon, hindi naman palaging reason ka lang ng reason or utak lang ng utak ang pinapagana mo, isip lang, di ba? Hindi naman palaging puso lang ng puso or yung emotion lang ng emotion ang kailangan mong pairalin. So, kailangan syempre, balanse. Balanse lang dapat yung reason and emotion mo. So, hindi siya opposite. So, ayan. Both abstract inference and emotional intuitions or instincts are seen as having relative roles in ethical thinking. So, pag sinabing relative roles, ibig sabihin, meron siyang mutual relationship. Diba? Kumbaga, hindi kayang mag-stand alone ng reason lang, hindi kayang mag-stand alone ng emotions lang. So, kailangan yan ay balanse. Feelings are also visceral or instinctual by providing motivations to act morally. Gaya nga na sinabi ko kanina, paano ba pag sinabing visceral? Ito yung innate na or yung instinct natin na sabi nga dito, by providing motivations to act morally. Actually, hindi mo naman kasi kailangan na pag-aralan yan. Ay, dapat common sense na rin minsan, di ba, na you have to help others, di ba? So, gaya niyan, situation na yan. Naawa siya, kaya binigyan niya. Hindi siya ganun ka nag-isip, ano kaya ang pwede kong makuha dito? Ano yung magigain ko dito? So, wala siyang ibang inisip, kundi tumulong lang siya kasi naawa siya. So, nagiging innate sa atin yung tumulong. Diba? Eh, hindi ko masisisi yung mga sumagot kanina na, ma'am, natulong po ako. Ma'am, ganito po. Ma'am, nakikita ko naman po yung mga yung matanda po na talagang hirap na po siya, wala na po siyang kakayanan na magtrabaho. So, okay. Pero may reasoning pa rin palang halo. Yun kasi inisip niya muna. Ako kasi minsan, pag may nanghihingi sa akin or namamalimos sa akin, tinitingnan ko kasi muna if may kakayanan ba talaga tong tao. Kasi, iniiwasan ko rin yung makonsinti ko nga sila. So, halimbawa, may nanghihingi sa akin na pulubi na ang lakas-lakas pa naman ng pangangatawan. Mas kulado pa nga minsan, di ba? Mas malaki pa sa akin, mas matigas pa, mas kaya pang gumawa. So, pag mga ganun ba sitwasyon, minsan, yung feelings ko na rin or yung instinct ko na parang, minsan ayokong bigyan. Or minsan naman, kahit na hindi siya ganun ka hina or tingnan, alam mo yun, may feeling pa rin ako na kailangan ko siyang tulungan or kailangan ko pa rin magbigay. So, I'm not sure sa term, pero I think discernment ang tawag doon. Diba? Okay, next. Ayan. Many ethicists conclude that being good involves both thinking and feeling.
So, marami pa rin, yun, gaya lang din naman sinabi ko kanina, di ba? Ang pagiging mabuti, syempre, hindi palaging thinking lang, di ba? Magiging masyado kang matigas pag thinking lang or yung isip lang yung lagi mong pinapagana. Or pag feelings naman lagi yung pinapagana mo, masyado kang magiging soft. Di ba? So, balance lang. Yan, balance lang. If feelings and emotions, trained responses to situations may help in taking ethical decisions. So, yan. Tapos na tayo dun sa feelings and emotions na magagamit talaga natin sa paggawa ng sa ating decision making or dun sa moral judgment natin. So, dito sa pangalawa naman, sa next slide naman, makikita natin dito na hindi sa lahat ng oras, hindi sa lahat ng pagkakataon ay ang feelings or yung emotions ay palaging makakatulong sa atin. So, bakit kaya? Di ba? Parang, medyo ano naman, medyo ironic naman po yung sinasabi nyo. So, tingnan natin. Yan. Feelings as obstacles to making the right decisions. So, sabi niyo, ma'am, kanina, akala ko po ba, ma'am, yung feelings po is makakatulong po para po gumawa po kami or makapag-desisyon po kami na maayos. Eh, bakit naman po ngayon, ito naman, magiging obstacle naman siya sa paggawa ng making the right decision. So, ito naman siya. Ayan. Tackle muna natin itong ethical subjectivism. So, pumapasok pa rin siya dito sa under ng feelings as obstacles in making right decisions. Ano? Sabi ang ethical subjectivism kasi ay isang theory. Pero ang theory na ito ay, sabi niya, it is not about what things are good or bad. Hindi ito tungkol sa mga mabubuti or masasamang bagay. It is a theory about the nature of moral judgments. Ano kayang ibig sabihin nun? So, it holds that the truth or falsity of ethical propositions is dependent on the feelings, attitudes, or standards of a person or group of persons. So, sa madaling salita kasi, ang ethical subjectivism is hindi ito, di ba, hindi nga ito tumutukoy sa good, hindi ito tumutukoy sa bad. So, nakadepende kasi, pag sabing ethical subjectivism, nakadepende sa iyo kung paano mo titingnan yung isang bagay, kung siya ba ay mabuti, kung siya ba ay mali, kung siya ba ay masama, kung siya ba ay tama. So, depende sa nararamdaman mo toward dun sa isang bagay na iyon. So, bigyan ko kayo ng example. So, ayan, actually nakita ko yan sa Facebook. Mahilig akong mag-save ng mga ganyan from Facebook. Kasi, may realization din naman, di ba? So, dito, halimbawa, yung mga babae na unang tingin pa lang nila dun sa tao, ayan, tulad dun sa left, di ba? Pag ganyan na nakita mo, yung ibang babae sabihin nila, he spends all his time playing video games. What a nerd. Di ba? Okay. Pero, kapag, though same lang naman yung ginawa nila, parehas lang silang nagpa-play ng video games, pero, iba yung nagiging reaction niya ng tao sa dalawang ng mga tao or ng mga babae particular ng mga babae sa dalawang taong ito. So yung una, pwede siyang masabihan na nerd. Ano ba yan? Lagi siya nagpe-play ng video games. Yung sa pangalawa naman, dahil nga nagpe-play din siya ng video games, pwedeng sabihin na ito yung typical guy. Diba? Medyo kinikilig pa. Okay, next. Sabi, he never talks. So weird and creepy. Diba? Kung titingnan siya, hindi siya nagsasalita. Ako-weirdo niya naman. Medyo nakakatakot din. Pero kapag yung ganito kagwapong lalaki, ang quiet lang, ano sabihin nyo? He's so shy. Paka-cute niya. Kasi hindi siya nagsasalita. Diba? Ganun lang. Pero doon sa kabila, weird ang tingin at creepy. Next, I drop my pen and he pick it up. I don't even want to touch it now. Ayan, diring-dire. Isa naman, I drop my pen and he pick it up.
I'm going to put it inside me tonight. Ayan, napakaharot. So, yan, di ba? Kung makikita nyo yung difference kung paano natin tinitingnan yung isang bagay or yung isang sitwasyon, di ba? So, dito rin pumapasok sa ethical subjectivism yung pagkakaiba. So, same lang halimbawa yung situation, pero nakadepende pa rin sa'yo, sa feelings mo, kung kumbaga, kung may i-consider mo siyang tama or mali, or good or bad, diba? So, medyo unfair. So, ito naman, kaya naman itong nilagay ko sa screen. Naalala ko lang yung kwento even before, na meron daw judge na, kumbaga, may hukom na may dinala sa kanyang dalawang nagnakaw. So, yung unang nagnakaw ay nagnakaw ng isang sakong patatas. Diba? Tapos yung isa naman, nagnakaw siya ng isang sakong kamote. Halos same lang din naman, parang same family lang naman yung ninakaw nila. Patatas at saka yung kamote. So, sa lugar nilang yun, pag sinabi kasi nagnakaw, pag nahatulan kang at napatunayan na ikaw ay nagnakaw, nahatulan ka na nagnakaw ka, ikaw ay ikukulong. Ngayon, nung dinala na nga yung dalawa doon sa judge, anong sabi nung isa? Sabi, Judge, ito po, nagnakaw po na isang sako, tapos ito naman po yung isang sako rin po ang ninakaw. Pero dahil, halimbawa ay pinsan or kamag-anak ni Judge yung isa, or pwedeng kapatid, malapit talaga sa kanya, pwede niya halimbawa sabihin na, ay, hindi to ikukulong. Hindi siya ikukulong kasi kapatid ko siya. Pero same lang sila ng ginawa, which is unfair, di ba? Ganun pag ethical subjectivism. So, depende sa'yo kung paano mo titignan yung isang bagay, which is sometimes unfair. Siyempre, unfair naman talaga siya. Kasi meron din akong palagi kong kinukwento doon sa mga nagiging student ko nga is ganito. Meron akong kakilala. Ngayon, yung kakilala ko yun, lagi ko siyang binibilhan lagi ko siyang pinag-grocery yung taong yun. Ngayon, nung pinag-grocery ko siya, gusto ko makita yung kanyang cabinet na puno. Puno ng mga stocks niya, di ba? Ng mga sabon, lahat ng pwede niyang maging stocks. And hobby ko rin yung mag-shopping ng mga malalakihang bagay, like malalaking sabon, yung mga powder, di ba? Kasi feeling ko mas makakatipid ako kapag ano. So ngayon, may dumating na isang tao sa bahay niya. Ngayon yung taong yun, yung babaeng yun ay inis siya. Naiinis siya kasi nga siguro medyo yung babae, medyo nayayabangan siya, ganyan, medyo naaartihan siya. Ngayon sabi ng babae, sabi niya, wow, ang ganda naman ng cabinet mo, puno-puno ng mga supply mo sa bahay. Sabi niya, parang gusto ko rin yan. Pag nagkapera ako, gusto ko yung mag-grocery din ako ng mga malalaking mga gamit, kumbaga para hindi yung mga tingi-tingi lang. So, pagkaalis ng babae, kinuwento sa akin nung taong yun na pinag-grocery ko, sabi niya, tingnan mo, napaka-ingitera naman nun, naiinis na ako dun eh. So, sabi ko, bakit? Iniisip ko, bakit ganon? Sinabi niya lang naman na gusto niya, pag nagkapera siya, is gawin din yun, or mag-grocery din ng ganong mga items, diba? Tinanong ko siya. Sabi ko, pag pangalan natin siya halimbawa na Maria. May sabi ko, Maria, bakit mo naman nasabi yun? O, ganito ha. Halimbawa, dumating yung best friend mo. Kunyari, ang pangalan ng best friend niya ay si Marta. Maria, paano kung si Marta yung dumating ngayon? And then, nakita niya rin itong mga supplies mo. And then, itong mga supplies mong ito, sinabi niya, Maria, gusto ko, ganito rin ang bilhin ko. Ano magiging, parang magiging reply mo sa sinabi niya? Ano yung magiging reaction mo? Okay lang, wala naman akong reaction. Sabi ko, bakit? Diba? Same lang sila ng ginawa. Pero,
nasabi mo kaagad dun sa isa na naiinis ka sa ginawa niya. Samantalang dun sa isa, okay lang. So, depende sa'yo kung paano mo nakikita yung, kung paano yung perspective mo sa isang bagay. Kung good ba siya or bad. Ganun lang. Ethical subjectivism. So, ayan. Ayun nga, dependent on the feelings. So, i-analyze natin ngayon yung ethical subjectivism. Maganda ba na pairalin yung ethical subjectivism? So, ayan. It indicates unbelievably that the mere fact that we like something would make it good. So, nagkakaroon tayo ng problema sa ethical subjectivism kasi nga, hindi naman kasi lahat ng bagay na gustuhin natin is tama, di ba? Kasi kung own feelings lang natin or yung own perspective lang natin ang titingnan kung good ba or bad yung isang bagay is ano yan, problema yun. Bakit? O ito ha. Una, positive muna. Ano ba ang magandang effect ng ethical subjectivism? So, una, pwedeng hindi ka naka-cage or hindi ka nakakulong sa kung ano lang yung norms or yung mga tradition na ginagawa ng tao or ng mga tao sa paligid mo. So, mas malaya kang gawin or mas malaya kang mag-isip. Hindi dahil yun lang ang sinasabi ng tao, yun ang dinidikta ng tao, yun dinidikta ng mga matatanda sa'yo, na ito tama, sundin mo to, ito mali. So, ikaw mismo, sa sarili mo, nagkakaroon ka ng malayang pag-iisip, di ba? So, ang isa pang story nito, story of a beggar. So, ito naman, parang naikwento ko na sa inyo to last time. Dito naman sa story ng beggar, ito nga yung may nagnakaw na pulubi. Ngayon, dahil nagnakaw siya, nakita mo siya nagnakaw, pwedeng sabihin ng ibang tao na, patayin yan, nagnakaw yan eh. Di ba yun yung batas natin dito sa lugar natin? Pag nakakita tayo na nagnakaw, is papatayin. So, ikaw mismo, kung makikita mo yung flexibility nung isang bagay or yung pagdedesisyon mo. Kasi nga, pwedeng sundin mo yung sinasabi nila na ito yung tradisyon, ito yung nakasanayan natin na pag may nakitang nagnakaw is papatayin. Pero nakikita mo yung mas naging flexible kang mag-isip kasi nga kahit nagnakaw siya, pwede mong masabi na kasi nakakaawa siya. Wala siyang kakayanan. Or baka naman yung beggar na yun is wala rin or hindi rin matino ang pag-iisip. So, on the positive side, ang ethical judgment ay okay. Okay naman siya. Pero, plus, hindi naman sa lahat ng bagay is palaging okay ang isang bagay. Diba? Bakit? Syempre, may negative side pa rin to. So, ayan. Hindi ibig sabihin na yung flexibility ng iyong judgment ay kumbaga flexible nga ang judgment mo, hindi rin siya nakakatulong. Bakit? Halimbawa, ang naniniwala ka or meron kang belief na okay lang mambuli, katuwaan lang naman. Napakabalat sibuyas naman. Okay lang yan. Fun-fun nga lang, di ba? So, hindi sa lahat ng oras, hindi sa lahat ng pagkakataon is tama yun. So, sa inyo, pwedeng sa inyo magtotropa, okay lang yung ginagawa nyo. Pero doon sa taong binubuli mo is hindi okay, 'di ba? Puwede niyong i-defend na ganito nga, okay nga lang ma'am, okay lang po. Kasi po masyado lang po siyang maramdamin. So, sa negative side, may mga taong maaapektuhan, 'no? So, ayan. Hindi ibig sabihin na nasa perspective natin ay tama lang yung gumamit ng marijuana. Hello, gumamit tayo ng marijuana, okay lang yan. Kasi sabi sa news, nakakatulong siya parang pinakagamot din siya sa isang specific na sakit, 'di ba? So, hindi dahil nangangatwiran ka na okay lang mag-take ng ganitong drugs is palaging okay. Kasi minsan nagli-lead din sa death
yung ginagawa mong decisions. So hindi siya advisable sa ibang specific na sitwasyon. Okay? Hindi siya advisable na kumbaga negative pa rin yung nagiging effect ng ethical subjectivism. Okay? Pag may tanong, comment lang din, no? Pwede kayong mag-chat sa FB group natin. So, yan. Next, number 3. Feelings can help in making the right decisions. So, paano? Parang same lang halos siya dun sa, no, sa 1. Pero yung feelings naman yun is, ang ginagawa naman dun ay ethical judgment. Ito naman, making the right decisions. Kasi class, may mga bagay naman kasi na, kumbaga, yung feelings lang yung makakasagot. Hindi man kailangan ng sobrang reason or thinking, di ba? Like, halimbawa, ito, ginamit ko dito ay si Tony Gonzaga at ano pangalan ng asawa niya? Si Direk Paul. So, yan, in making the right decisions, gaya ng pagpapakasal, di ba? Hindi ka pwedeng diktahan na ito ang tama. Ayan, tradisyon natin eh. Dapat, mayaman yung lalaki kasi yung lalaki bumubuhay sa pamilya. O dapat, yung babae, okay lang yan kahit hindi siya nakatapos. Basta yung lalaki ang ano. So, hindi tayo dun tumitingin. Yun yung mga bagay na hindi mo kailangan na idepende yung pagdedesisyon mo sa ibang tao. Kundi yung mismong nararamdaman mo, di ba? Hindi mo naman pwedeng ipilit, no? Eh, hindi, dun tayo sa matalino, dun tayo sa mayaman. Kung hindi mo naman siya feel, di ba? Or kung hindi mo naman siya mahal, mahirap yun, mahirap gawin yun. So, ayan. Ito naman, siguro familiar kayo or din sa story ng frog. Malimit ko siyang makita sa Facebook. So, ito, ang nabasa ko kasi dyan before, para siyang, story siya ng frog kung saan, pag daw pala ang palaka ay inilagay mo sa tubig. Okay lang yun, kumbaga, normal lang yung temperature ng tubig. Okay lang yan, hindi naalis dyan. Kumbaga, ngayon, pag sinimulan mo na siyang pakuluan, syempre gradual lang yung init. Kumbaga, hindi naman isang pagbukas mo ng kalalis, mainit agad yun, di ba? So, unti-unti, umiinit yung tubig. Ngayon, yung palaka, kaya niyang mag-adapt sa yung temperature ng katawan niya, kaya mag-adapt dun sa water. So, hindi niya napapansin na unti-unti na pala umiinit yung tubig, unti-unti na pala kumukulo yung tubig. At bago niya pa malaman na kumukulo yung tubig, bago pa siya makatalon palabas, is too late na. Which is, ang pumatay sa kanya is hindi yung mainit na tubig, kundi ang pumatay kasi sa kanya is yung wala siyang kakayanan na or dahil nga dun sa kanyang kakayanan na nag-a-adapt lang din siya halos dun sa heat from dun sa kumukulong tubig, no? So, ito kasi, kalimitan naman itong kwentong ito ay nilalagay ito or ikinukumpara ito sa mga tao na hindi siya agad umaalis sa sitwasyon niya. Halimbawa, may mga tao na pilit silang nag-a-adapt or pilit nilang sinasabayan yung changes sa paligid nila. Halimbawa, may tao na, may mga kakilala kasi ako na tumanda na sila dun sa kanilang trabaho. Pero, nung bata pa lang sila, hindi sila umaalis dun sa trabaho nila. Bata pa lang sila, parang, okay lang yan, kakayanin ko to. Sige, mag-a-adjust na lang ako kahit na ang hirap ng trabaho, ang hirap makisama sa mga katrabaho. So, nag-a-adapt lang sila. Hanggang sa tumagal, na andun pa rin sila sa situation, hindi pa rin sila nakakaalis, di ba? So, parang yun yung tubig na unti-unti umiinit. So, hanggang sa dumating na yung point, hanggang sa dumating na yung panahon na
too late na para mag-jump off. Bakit? Bakit too late na? Too late na kasi baka dahil matanda na sila, less na yung opportunity na parang ganun yung nararamdaman nila na wala na naman tatanggap sa akin eh. Retire, ano na rin ako, malapit na rin ako mag-retire eh. Diba? Wala nang tatanggap sa akin kasi ang dami ko na rin komplikasyon sa katawan, medyo nahihirapan na rin ako magtrabaho. So, ganun tayo minsan. May mga situation tayo sa buhay na minsan ang hirap alisan, di ba? Kahit sa relasyon, di ba? Yung mga relationship na yung iba, um, tinitiis na lang or pinipilit na lang na ayusin yung sitwasyon nila or yung bagay hanggang sa too late na para mag-jump off, di ba? Hanggang sa hindi na nila hanggang patay na sila ng sitwasyon na yun. So, ganun lang. Kaya, last, napaka-importante ng feelings sa paggagawa or sa paggawa ng isang desisyon. Sa ethical judgment or sa moral judgment, importante ang feelings. So, ayan. Ethics without feeling is also appears to go against Christian philosophy's emphasis on love. So, pag sinabi kasing love, di ba, malalim na desire or hindi lang siya basta like, kumbaga strong liking nga ang nakalagay dyan, strong desire or emotions. So, kumbaga, ang ethics without feeling ay hindi siya approve or hindi siya or against siya sa Christian philosophy. Kasi nga, ayan, paano ka makakapag-puri sa Lord kung walang, kumbaga, kung wala kang feeling, di ba? Paano ka sabi kasi dito, make a joyful noise to the Lord, all the earth. So, kailangan din ang feeling. So, dito naman, ina-emphasize ko lang dito na may mga bagay talaga na feelings yung kailangan mong i-express. May mga bagay na feelings talaga yung makakatulong sa iyo sa paggawa ng isang bagay or isang desisyon, di ba? And dito, sa act of worship, hindi mo siya magagawa kung puro utak yung pinapagana mo. Hindi naman to katalinuhan eh. Diba? So yan, another piece of advice lang para sa mga kabataan. Don't promise when you are happy. Don't reply when you are angry and don't decide when you are sad. Kasi, too much feelings kasi ay hindi din maganda. Lahat ng sobra ay hindi maganda. So, yun lang. May tanong ba? Kung may tanong mag-comment lang kayo sa comment box. So, yun. Kung walang tanong, thank you for listening. Goodbye, class. Goodbye, BSHM1A. Goodbye, BSHM1B. Goodbye, BSCS1A. Thank you. Ay, thank you, Lord.